Morning. Maybe hindi lang ako, mga kapatid, no, na ang mahilig manood ng mga investigative movies or series. At dahil talaga naman, nakakaaliw naman na sundan ito, lalo na pag meron silang sinosolve na mga crime. Lalo na pag meron silang mga profiler na nagsosolve, na hindi na nila kailangan tumingin sa mga forensic evidence, sila lang ay tumitingin at nagbabase sa kanilang pagkakaunawa o identity ng isang tao, lagi sila, halos karamihan ay tama sa kanilang nagiging suspect. Nakakatuwa kung paano nila nalalaman na yung identity ng isang tao ay base sa kanilang pananalita, base sa kanilang paggalaw o base sa kanilang suot o kung paano sila mamuhay. At pwede rin naman ito na talagang makikita sa posibleng behavior ng isang tao. Na kadalasan, ang tinatawag ng mga profiler dito ay yung mga identity markers. No? Example na lang ako, nung bata ako, mahilig din ako sa ganito. Pag nakaputi, ay doktor siguro to, di ba? Pag may stethoscope, doktor siguro to. Pag mabalasik, ay, sundalo. Di ba? Parang ganun tayo. Pag attorney, makikita natin, ay may attache case, formal to, naka-gel ang buhok. Siguro, ganun yung mga tingin natin sa attorney, no? At talagang karamihan, kadalasan, tama tayo sa pag-identify sa mga gantong tao. Parang ganito yung ginagawa ni Apostol Pablo sa chapter 8 ng Romans. Tinuturo sa atin ngayon na wala ng condemnation ang sino man ang nakay Kristo dahil napalaya na sila ng banal na spirito sa sumpa ng kasalanan at kamatayan. So dito sa verses 5 to 11 na natakil natin, ito yung parang mga identity markers ng lahat ng taong may banal na spirito. Sila yung pag nakita mo ay masasabi mo tunay na sila ay Kristiyano. In short, nagbibigay si Pablo ng mga identity markers ng mga taong nakay Kristo, may pananahan ng banal na spirito, meaning ito yung mga assumed characteristics or nature ng mga taong ligtas o nasa kabilang kay Kristo. Example nito, sila ay mga taong nakaset ang kanilang isipan sa spiritual na bagay, naglalakad sila sa pagsunod sa salita ng Diyos, or in short, ang pamumuhay nila ay to please God, at dahil yun na ang kanilang trajectory. Contrary sa mga walang banal na spirito, ang pamumuhay nila ay taliwas sa gusto ng Diyos. Ang trajectory nila ay sumuway sa kalooban ng Panginoon dahil wala silang takot. Dahil wala silang gustong mangyari sa kanilang buhay kundi masunod ang kanilang mga sarili. At mariin ni Pablo na sinasabi at pinapaunawa sa mga may banal na spirito, sa mga taong may Holy Spirit, kung gaano sila pinagpala ng Diyos at kung gaano sila ibang-iba sa mundo o sa mga taong nasa laman. Dahil ang mismong spirito na bumuhay kay Kristo ay nasa sa kanila mismo, nananahan sa kanila, ibig sabihin, sila kahit mamatay sila sa kanilang pisikal na katawan, sila pa rin ay magkakaroon ng buhay. Ito ay yung doktrina ng resurrection at glorification. Magkakaroon at bubuhayin muli ang kanilang mga katawan. Ganito po ang binibigay ni Pablo na privilege sa lahat ng mga taong nakay Kristo. Isang privilege na hindi lahat ng tao ay meron. Isang privilege na hindi kailanman makukuha ng tao sa sarili nilang sikap at pagtatrabaho. Isang privilege na isang libreng regalo lang na galing sa Panginoon dahil sa pamamagitan sa pananampalataya kay Kristo at sa kanyang ginawa sa krus. Kaya ang tanong ko ngayon sa lahat ng nananampalataya na naririto sa church pong ito, na-appreciate po ba natin ngayon kung sino tayo kay Kristo? Na-appreciate po ba natin ngayon o nare-realize ba natin ngayon ang privilege natin na merong nananahan na banal na spirito sa atin? Ang banal na spirito ng Diyos ay nasa sa atin ngayon. Nare-realize po ba natin? And I hope
that as we dig deeper into this chapter, sa chapter 8, habang ina-unfold natin ang mga katotohanan ito, kasabay nun ay mas magkaroon tayo ng pagkakaroon ng buhay, ng pagsamba sa Kanya, mas lalong pagkakaroon ng buhay ng pagpapasalamat at mas lalong may pagtugon sa pagsunod sa kabanalan at pagkitil sa kasalanan. Samahan niyo po ako basahin ang passages natin ngayong umaga sa Romans 8 verses 12 to 13. Romans 8 verses 12 to 13. So then, brothers, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Dito sa pag-aaralan natin, mga kapatid, ngayong araw, ay mas pabibigatin ni Pablo ang pagkakaunawa ng mga believers o mga Christians sa taga-Roma patungkol sa pagkakaroon nila ng banal na spirito. Parang sinasabi ni Pablo ay ganito, sa verses 5 to 11, ganito ang identity at benefits ng mga taong merong banal na spirito. At dito naman, sa 12 to 13, since alam nyo na ang identity at benefits, ito naman ang implication. Implication ng merong mga banal na spirito, ito na yung implication sa kanilang mga buhay. Ito na yung implication sa mga buhay ninyo. Parang yun ang sinasabi ni Pablo. So magandang i-clarify ulit, mga kapatid, na itong binabasa natin, yung binasa natin kanina mukhang utos, no? Pero hindi po yan imperative. Ang imperative ay nasaan? Chapter 12. Yun ang utos. Meaning, ito ay isang indicative statement. Ang indicative statement or indicative mood na paglalahad ay ito ay statement of facts or foundational truths. At dito nagbabase ang imperative statements. Kaya magiging maingat tayo, mga kapatid. Kasi kung iti-take natin yung nabasa natin as imperative, we may be led sa wrong view ng salvation. Na maisip natin na we have to kill our sin in order for us to be saved. Maisip natin we have to kill our sin to be in Christ or to have the Holy Spirit. Maling-mali po. Hindi po ganito ang prinsipyo. Hindi ganito ang disenyo ng kaligtasan na sinasabi ni Pablo. We kill sin because we are already in Christ and we have the indwelling of the Holy Spirit. Napakalaking pagkakaiba pag yun ay nabaliktad po natin, mga kapatid. Kaya ang tanong natin ngayon, makakayanan ba natin ang expected implication ng pamumuhay sa kabanalan? Kaya ba ng isang tao na galing sa kasalanan, pagiging makasalanan at niligtas ng Panginoon, makakayanan ba niya yung obligasyon o implication dahil siya na ay ligtas at na kay Kristo na. At dahil siya ay may banal na spirito na nananahan sa kanyang buhay. So sasagutin natin ito sa dalawang puntos natin ngayong umaga. Una, sin is defeated triumphantly on the cross. Number 2, the Holy Spirit indwells permanently in us. So una, yes, makakayanan natin ang expected implication sa pamumuhay ng kabanalan because sin is defeated triumphantly on the cross by Christ. Napagtagumpayan na ni Kristo ang kasalanan sa krus. Kung manonotice natin sa verse 12, mga kapatid, yung word na debtor, sabi sa verse 12, so then, brothers, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. Same expression ito sa Romans 1:14. Ibig sabihin, or hindi ibig sabihin ito, mayroong pagkakautang na pinansyal, si Pablo sa Roma, pero ito ay sinasabi niya, obligated siya. Meron siyang obligasyon na i-preach ang gospel sa Jews at Gentiles, at since ito ang aking pagkakatawag, ipipreach ko to sa inyo, mga taga-Roma. May obligasyon ako dahil ako ang ginawang apostol ng gospel sa mga hentil, may
obligasyon akong i-preach sa inyo ang katotohanan ito. So yun yung, pag sinabing debtor, obligasyon, yun po ang konteksto nun. So ganun din dito sa 8:12. Sinasabi ni Pablo sa mga believers na since sila ay niligtas ng Panginoon, pinalaya sa kasalanan, sila ay may benefit ng resurrection, sila ay binabago by sanctification, meron silang obligasyon at ito ang kanilang pagkakatawag. So lahat ng mga believers may obligasyon na sumunod sa Diyos. Ito ay to be fruitful sa Diyos ng mabubuting gawa at kabanalan. Dito pa lang sa Romans 6:4, sinabi diyan, we are buried with Him by baptism into death, in order that we might to walk in newness of life. Nakita niyo po, hindi tayo namatay para sa wala lang at maligtas, pero para tayo ay makapamuhay ng bagong buhay. Romans 6:22, but now that you have been set free, pinalaya tayo sa kasalanan, and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life. Yung ikaw ay definitely magkakaroon ng fruit na maglilid sa eternal life. Romans 7:4 and 6, you also have died to the law through the body of Christ in order that we may bear fruit for God. Ibig sabihin, pinagkamatayan tayo ni Kristo para mamunga sa Diyos. At sa verse 6, but now we are released from the law. Pinalaya tayo sa batas so that we serve in the new way of the Spirit. Nakita po ba natin yung obligasyon ng isang Kristiyano? Hindi naman masama yung obligasyon eh. Di ba pag ikaw ay naging may anak, obligasyon mo yung anak mo. Hindi naman masama na maging obligasyon mo siya. Kung ikaw ay kumuha ng bahay, nagpakabit sa Meralco at sa tubig, may obligasyon kang bayaran mo yon. At hindi masama na tignan na obligasyon itong mga to. Kasi talaga naman, duty mo. Dahil kinuha mo ito, ikaw ay magpapasakop na bayaran yung mga bills. Ganito rin tayo. Yun nga lang, tayo kasi ay ginagamit ng Panginoon, a way of response ng pasasalamat sa Kanya ay yung ating reasonable service. Tayo ay inalis sa darkness, ang ating way ng pag-worship sa Kanya ay pagbibigay ng pagsunod at pamumunga ng may kabanalan ayon sa banal na Espiritu. Okay? So, meaning kapatid, itong purpose ng bawat mananampalataya. Kaya sila pinalaya ni Kristo at ng banal na Espiritu para mamunga sa kabanalan. At dahil nasa kanila ang Diyos ay banal, kabilang sila sa kaharian ng Diyos na banal, at nasa kanila ang banal na Espiritu, makikita naman natin na talagang ang isang taong merong nananahan ng banal na Espiritu ay talagang papabanalin. Yun ang mangyayari sa kanya at hindi ito pwedeng maudlot. No? Yes, hindi natin makukuha yung 100% na kabanalan, pero progressively we are being sanctified by the Spirit. Okay? So ito yung assumed na pamumuhay nating mga mananampalataya. Meaning, wala na tayong obligasyon na sundin ang ating laman, wala na tayong obligasyon para sundin ang kasalanan na nasa sa atin ngayon, pero ang obligasyon na natin ay mamuhay sa ating Panginoon, sa kabanalan. Sabi sa verse 13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit, you put to death the deeds of the body, you will live. Dahil namumuhay sa laman o sa kasalanan, dahil ang namumuhay sa laman o sa kasalanan, ikaw ay mamamatay. Pero kung ikaw ay nabubuhay para patayin ang kasalanan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ikaw ay mabubuhay. Teka, parang ang tongue twister yun, no? Sabi, kung ang isang tao ay nabubuhay sa kasalanan, siya ay mamamatay. Pero pag ang tao ay nabubuhay para kitilin ang kasalanan, siya ay mabubuhay. Okay? So, ang tawag dito ay mortification of sin. So, ang mortification of sins, pag naririnig o nababasa nyo ito ay pagkitil sa kasalanan, kabilang dito ang lahat ng mga indwelling sins na nasa sa atin ngayon.
Hindi yung kasalanan na obvious sa atin. Ay, matigas yung ulo ko, ito lang yung papatayin ko. Hindi. Ito ay pagkitil sa lahat ng kasalanan na naiiwan pa sa atin ngayon. At itong mortification of sin ay isang identity markers or marker ng isang Kristiyano. Ito ay isang aspeto ng sanctification. So, pag sinabing to mortify, this means to put to death. Ito ang ginagawa ng isang Kristiyano. Siya ay nabubuhay para kitilin ang kasalanan, hindi sa sariling kakayahan, pero sa pamamagitan ng banal na spirito na nasa sa kanya. Kaya hindi natin to pwedeng dayain. Itong mortification, hindi natin to kayang gawin sa ating pangsariling lakas. Ang kaya lang mag-mortify, yes, tayong gumagawa, pero ang banal na spirito ang kumikidil at lumalaban sa mga kasalanang ito. Yes, kaya natin may tago na kunyari, nakitil na natin yung kasalanan. Pero yung totoo, tinakpan lang pala natin. Isa nga ito sa napag-sharean namin ni Brother Louie, no? Pasensya, medyo mabaho itong example na to. Pero suppose na may patay na daga o patay na tuta or kahit anong hayop na umaalingasaw. At kung tatakpan mo lang to, babalutin ng plastic, yes, mawawala panandalian yung kanyang amoy, pero maya-maya lang, nandiyan na naman yung amoy. Aalingasaw na naman. Kaya ang gagawin mo, tatakpan mo na naman siya ng panibago, ipa-plastic mo na naman siya ng panibago, yes, mawawala na naman, pero maya-maya, aalingasaw na naman. Alam niyo po, kung ganito ang gagawin natin, hindi mawawala yung amoy. Ang dapat gawin dito ay ilibing. Ililibing natin ang ating patay na hayop, hindi lang itatapon sa malapit kasi magdilighayo ng amoy. So, ililibing natin yon dahil pag nilibing na, hindi na ito aalingasaw. So, sa atin, ang pagkitil natin sa kasalanan, hindi yung parang dinadampi-dampian lang natin. Talagang laban, gera. Talagang ang ating motivation ay maibaon siya at mawala sa atin. Ganito rin yung ating dapat na pamumuhay kay Kristo. Hindi lang tayo nagtatakip ng ating mga kasalanan o tinitrim lang natin yung mga kasalanan, pero dapat bunutin natin yung pinakaugat ng mga kasalanan na ginagawa natin. Kasi kung hindi natin bubunutin yung ugat, delikado ito. Pwede tayong mamatay. I-clarify ko lang, ang verse 13 ay indicative ulit. Okay? Though isa siyang implication, pero indicative siya. Kumbaga, definite na mangyayari kung meron ka talagang banal na spirito. Ito ay sure na mangyayari. Kung meron kang banal na spirito, manlalaban yan sa kasalanan. Ibig sabihin, ang gagawin at gagawin mo talaga, papatayin mo, kikitilin mo ang iyong kasalanan na ginagawa dahil ayaw mo na to. Meron ka lang hinagpis pag ginagawa natin ito. This does not mean na kapag nagmamortify tayo ng kasalanan ay mabubuhay tayo at hindi tayo mamamatay. Ang sinasabi ko lang mga kapatid, ganito na ang pamumuhay ng Kristiyano. Nagmamortify ng kasalanan. At kung hindi tayo nagmamortify ng kasalanan at professing Christian ka, baka in the first place, hindi tunay ang iyong pananampalataya. Okay? So, nakaugat yon hindi doon sa pag-mortify. Ang ating pag-mortify dahil na kay Kristo tayo. Ang tunay na Kristiyano ay nagmo-mortify ng kasalanan kahit wala pang nakatingin. Kahit wala kang kasama. Kahit in secret. Kahit siya lang mag-isa. Nagkikitil siya ng kasalanan kasi matindi ang pag-ayaw. Ang galit niya dito. Sabi nga ni John Owen, be killing sin or sin will be killing you sa kanyang book na Mortification of Sin. Actually, itong 13b na binasa natin, ito yung reference ni John Owen sa kanyang book na Mortification of Sin. So, tignan natin chapter 1 na following Stephen Cook's na outline. Sinabi dito, di ba? If you through the Spirit do mortify the deeds of the body,
you shall live. So if, ibig sabihin, conditional. Ibig sabihin, ito yung mga true believers, exclusive lang ito sa lahat ng nakay Kristo. Through the Spirit, hindi natin mapapatay ito sa ating sarili lang, or hindi kaya mag-mortify ng mga unregenerated na mga tao or mga taong wala kay Kristo. Do mortify the deeds of the body. Ito yung duty ng isang Kristiyano at ipine-prescribe na ito ang gawin at you shall live. Ibig sabihin, ito yung pangako. May pangako ang Diyos. Hindi lang siya nagbibigay ng duty sa atin, pero may pangako siya na ikaw ay magkakaroon ng buhay. Ulit, ito ay indicative. Hindi ito imperative, hindi ito utos. Ito ay isang marker, characteristic, na pag ikaw ay nagpapatay ng iyong kasalanan kasi may pananampalataya ka kay Kristo. At ang pananampalataya mo kay Kristo, yun ang nagliligtas sa'yo, hindi yung pagmomortify mo ng kasalanan. Okay? Sana yun ay maliwanag. Ang pagmomortify ng Kristiyano, ng isang Kristiyano, ay may anticipation na may resulta. Hindi niya iniisip na wala namang patutunguhan ang pagmamortify ko kasi alam ko hindi naman 100% ang pag-eliminate ng kasalanan habang nandito ako sa mundo. Hindi ganito ang thinking. Hindi ganito ang mindset ng isang Kristiyano. Yes, totoo, hindi natin ma-eliminate 100% totally ang kasalanan natin, pero hindi ito rason para tumigil tayo sa pagkitil sa kasalanan. Kung totoong nasa atin ang banal na spirito, ayaw na ayaw natin gumawa ng kasalanan. Kaya inevitable ang gera ng indwelling spirit na nasa sa atin at indwelling sin na nasa sa atin pa rin. Okay? So, merong gera. Hindi ikaw yung naghahanap ng gera, pero yung banal na spirito, pag siya ay nadadampian ng kasalanan, nagre-react. At gera to. Ang reaction niya, mortify that sin. Sinasabi niya sa atin. Pine-persuade niya sa atin, kitilin mo yan, kitilin mo yan. Huwag mong gawin yan. Ganito rin ang pagmamortify. Ang pagmamortify parang pagligo. Siyempre, iniisip natin, pag naligo tayo ngayon, madudumihan din naman tayo. Papawisan naman tayo mamaya. Ba't pa tayo maliligo? Pero kahit na alam natin tayo madudumihan, mapapawisan, ang nature natin ay maligo. Hindi lang dahil nakasanayan natin, yun ang inintroduce sa atin ng parents natin, pero nature ng tao ay maligo. Okay? So, ganito rin ang prinsipyo ng pagmamortify. Hindi mo iniisip na, hindi naman ito mawawala sa akin eh. Hindi. Pag meron ka talagang banal na spirito sa iyong buhay, na nasa puso mo ngayon, ang reaction mo, pag ikaw ay natetempt sa kasalanan, kikitilin mo to, i-resist mo to, at hindi mo siya gagawin. Ganito na kasi yung nature natin. Ang trajectory natin ay tumanggi sa kasalanan at bamuhay sa kabanalan. Kaya kahit hindi natin ma-eliminate totally ang kasalanan, hindi nawawala ang desire natin para mapatay ang mga indwelling sin. At alam natin, itong resulta na ito ay posible dahil ang dominion ng kapangyarihan ng kasalanan ay pinagkamatayan na ni Kristo. Ang punto ko lang dito, mortifying or mortification of sin is sure because of the victorious death and resurrection of Christ. Ang pagpatay sa kasalanan ay tiyak dahil sa matagumpay na kamatayan ni Kristo sa krus. Napapansin po ba natin o nakukumpara natin yung buhay natin ngayon na yes, di nga tayo magiging sinless, pero we sin less and less and less. Diba? Less and less compared dati. Nanonotice ba natin na pag natutokso tayo ngayon, nakakapag-resist na tayo. Hindi na tayo perfect na nahuhulog sa kasalanan na katulad dati na pag ikaw ay natukso, hulog ka agad. Ngayon, medyo kaya mo nang i-resist. Kaya mo nang mag-say no. Ito ang indikasyon na meron kang banal na spirito. Okay? Ang sinasabi ko lang po dito, mga kapatid, yes, nagagawa natin ang mag-say no, mag-mortify,
Pero hindi dapat ito ang maging confidence natin. Ang maging confidence pa rin natin ay si Kristo at ang ginawa niya sa krus. Ang gusto ko lang ipunto, posible na mag-mortify tayo. At kung meron tayong nakikita ng difference, wag natin gawing, wow, ang galing ko. Sobrang improved na ako. At may confidence na akong ligtas ako. Hindi po. Ang ligtas pa rin, ang ating confidence pa rin ay ang kaligtasan natin kay Kristo. Hindi yung ating pagiging improved na tao. Okay? So kung tayo ay nasa sanctify, nagagamit, namumunga sa kabanalan at sa kabutihan, sa mga bagay ng makadiyos, ay praise God. Pero hindi yan dapat maging foundation ng iyong confidence. Okay? So sa kamatayan ni Kristo, doon nangyari ang kanyang pagpaslang sa kapangyarihan ng kamatayan. Siya ay naging mainam at perpektong alay para mapagbayaran ng mga kasalanan. Yung kanyang atonement death on the cross ang nag-cancel ng kasalanan natin sa simula nung bata pa. Yung mga sumpa natin na namana natin kay Eva at Adan, yan ay na-cancel sa cross. Hindi inignore, hindi pinabayaan, pero instead na mapunta sa atin ang parusa, ang sumpa ng paglabag natin sa kautusan, siya yung sumalo. Kaya siya napunta sa krus dahil inako niya at napunta sa kanya ang lahat ng kasalanan at pinagkamatayan niya ito. Sa ikatlong araw, siya ay nabuhay muli na nangangahulugan na napagtagumpayan niya ang kasalanan at parusa na tayo naman ang gumawa. At nangangahulugan din ng kanyang resurrection o pagkabuhay muli ay naging katanggap-tanggap sa Ama ang kanyang ginawang alay ng kanyang sarili sa krus. Kaya Jesus Christ is the Lamb of God who takes away the sin of the world, sabi ni Apostle John. Christ was a pure and perfect sacrificial lamb who ransomed us with His precious blood and bore our sins in His body on the tree, sabi ni Apostle Peter. Christ having offered once to bear the sins of many, sabi ng writer ng Hebrews, at sabi ni Apostle Paul, Christ died for sins in accordance with the Scripture. Church, it is done. It is finished. Tapos na. Inako na at kinuha na ni Kristo ang kasalanan. Inako niya nung siya ay namatay sa krus. At ito nawa ang maging confidence natin sa ating pag-mortify, paglaban, pagkitil sa kasalanan dahil wala nang kapangyarihan sa atin ang kasalanan. And this assures us that mortification of sin is doable, workable, possible. We can now resist and put sin into death. But still, we say, yet not I, but through Christ and His Spirit in me. Kaya we owe all to Christ. We owe the obligation to live in Christ. Dahil sabi sa chapter 6:2 ng Romans, how can we who died to sin still live in it? Para saan pa yung pagkakamatay ni Christ sa krus? Kung tayo ay mamumuhay sa kasalanan. Di ba parang may bago tayong boss ngayon? No? Nag-resign tayo, umalis na tayo sa former na trabaho natin. Tapos very unlikely kung magpapakita ka ulit sa former boss mo na hindi ka naman na doon na employed, tapos doon ka magtatrabaho. Di ba parang ano yun? Parang di tugma. Ganito yung ating pamumuhay na ngayon. May iba na tayong master. May iba na tayong pinagsaservan. At ito ang Diyos. Hindi na ang kasalanan. Hindi na ang Satan. Hindi na ang ating mga sarili. Kundi ang Diyos. Ang Triune God. Ganito rin dapat ang maging buhay natin. Dahil ngayon ay governed na tayo, administered na tayo ng banal na Espiritu. And this leads me to our second point. Una, sin is defeated triumphantly on the cross.
Pangalawa, the Holy Spirit permanently indwells in us. Muli, ang tanong natin, posible ba ang makayanan natin ang expected implication sa kabanalan? Yes. Kasi ang banal na spirito ay permanente nang nananahan sa atin. Hindi na to aalis. Tunay na pagkamatayan tayo ni Kristo dahil ang kanyang spirito ay nasa sa atin at yun ang mag-lead sa atin, mag-persuade sa atin para lumaban sa mga alien sa ating katawan. Hindi na to parte natin, so dapat tanggalin, di ba? Pero kasabay ng pagpatay natin, yes, ito ay dapat may pag-pursue sa kabanalan. While si John Owen ay nag-focus sa negative side ng sanctification natin, ito yung mortification, tignan naman natin yung insight ng isa pang John, which is si John Calvin, patungkol sa positive side ng sanctification. At ang tawag dito ay vivification. Sabi ni John Calvin, they interpreted vivification as a comfort produced by faith. When a person ashamed by the consciousness of his sin and struck with the fear of God, casts his eyes on God's goodness and mercy, on the grace and salvation which are in Jesus Christ, and is comforted, is able to breathe, and then takes heart again and practically returns from death to life. Anong sinasabi dito? Kung ang mortification ay putting to death our flesh, our sin, ang vivification ay putting life to the spirit progressively na magre-result sa holiness. Ito yung positive. Habang kinikitil natin yung ating kasalanan, yung ating sarili, ang spirit natin ay binubuhay at napapractice natin sa kabanalan. Partners in tandem ito. Mortification and vivification. Hindi pwedeng mawala. Kaya ang sanctification, hindi lang pagpatay sa kasalanan. Ay, grabe, nakakapagod, pagpatay ng pagpatay. Palitan, lagyan mo kasi ng vivification. Yan ang balanse ng sanctification. Yung iba, ayaw nilang magpatay sa kasalanan kasi alam nila, wala na silang kasalanan, nandito lang sa vivification. Puro hayahay na lang ang buhay. So hindi po ganito. Example nito, John 3:30. He must decrease or he must increase, holiness and godliness aspect. I must decrease fleshly desire. So nakita natin yung tandem, yung dalawang sanctification, and parang yung binasa natin sa Colossians 3. Sa Colossians 3, 5-9, ito yung putting off. Ito yung mortification of sin na side ng sanctification. Sabi, put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Patayin mo yan, sinasabi ni Pablo. Anger, wrath, malice, slander, obscene talk, mga gossip, chismis. Do not lie to one another, seeing that you have put off old self with its practices. Hindi na tayo dapat mamuhay doon sa dati nating buhay. Ito yung dati nating buhay. At please tayong gawin ito. Joyfully nating ginagawa ito. Pero ngayon, nung tayo ay merong banal na spirito, kailangan nating i-put off to. Labanan to at kitilin itong mga bagay na ito. Colossians 3:12-17, ito naman ang vivification. Ito yung putting on. Put on then as God's chosen one, holy and beloved, tayo yun, tinatawag na holy and beloved, compassionate hearts. Kailangan magkaroon tayo ng compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, ang ibibigay mo ay forgiveness. As the Lord has forgiven you, you must also forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Ang pamumuhay natin ay may peace of Christ, thankfulness. Let the word of Christ indwelling in you richly teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs
with thankfulness in your hearts to God. Yung kaninang ginawa pala natin, vivification. And whatever you do, at yung mga gagawin pa natin, na ito ay para sa kadakilaan, to glorify God, do everything in the name of the Lord, giving thanks to God, Father, through Him. Yun ay vivification sa atin. Ibig sabihin, ang ating sanctification ay pagpatay sa ating paggawa na nakafocus sa sarili. At ang vivification ay ang paggawa natin na nakafocus sa Diyos, hindi na sa ating sarili. So clearly, being indwelt by the Spirit, the Holy Spirit gives us strength to live the life has designed for us beforehand. Ito na ay nakadesign para sa atin. Mali yung iniisip natin na tayo ang gumagawa ng faith natin. Meron na tayong patutunguhan. Pero syempre, hindi natin para sa atin na alamin yon. Ang utos sa atin ay magsisi at maniwala para tayo ay maligtas. So kung tayo ay nag-decide na magsisisi at mananampalataya kay Kristo, we hold the confidence na tayo ay masasave by grace. Walang halong sariling gawa. Ito ang disenyo na nakaabang sa atin. Ito yung identity markers, characteristics nating mga na kay Kristo. Hindi lang natatapos sa pagpatay sa kasalanan, sa sariling kagustuhan at desire, pero tayo rin ay seeking God's righteousness and holiness. So ang punto, our vivification is sure because of the indwelling of the Holy Spirit in us. Ito ay workable sa atin. Ito ay permanently and progressively nagwo-work. Hindi siya tumitigil. Hindi siya nagsasawa na ang kulit-kulit nating i-desire ang gawin, ang kagustuhan natin, hindi siya tumitigil. Patuloy siyang nagpe-persuade sa atin. Pinapaalala niya ang gospel na ikaw ay pinagkamatayan ni Kristo at gino-glorify niya sa sarili mo, si Kristo at ang kanyang ginawa. Siya ang magre-remind sa'yo na ikaw ay in union. Kasal ka kay Kristo. Kaisa ka kay Kristo. Ipapaalala niya sa iyo ang katayuan mo ngayon na you are now no condemnation. I-remind niya sa atin na ang implication ng ating pagkakaligtas ay pamumuhay na may kabanalan at pagsunod. Siya ang nagpe-persuade sa atin dahil ang trajectory na natin ay mamunga sa mabuting gawa sa Diyos. Ililid niya tayo para i-glorify lagi si Kristo sa ating buhay. Pinapaalala niya sa ating mga sweet doctrines na binigay sa atin ng Panginoon. Ipapaalala niya sa atin na once we are darkness and enemies of God, pero ngayon ay liwanag and friend of God na. Nakita po ba natin na very intentional ang Diyos sa pagpapakabanal niya sa atin? Ang desire niya sa atin ay maging banal at kawangis ng kanyang anak. Ang assurance natin ay hindi nagbibigay sa atin ng pagkakataon para magkasala. Kaya inaaral natin tong mga kasiguraduhan na to, itong comfort at confidence na ito, para hindi tayo magkaroon ng pagkakataon, magkaroon ng foothold na magkasala tayo. Binibigay sa atin tong assurance na to para ma-establish natin, na makita natin yung buhay natin kung paano tinitignan na ng Diyos ang buhay natin ngayon. Ikaw na ay hindi sa kadiliman, ikaw na ay sa liwanag. At sa akin, sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, walang kadiliman. Ganon ka tinitignan ngayon. Ina-establish niya sa atin na ang maging focus na natin ngayon ay yung focus niya. To please Him, to serve Him, to glorify Him, and to worship Him. Ito yung ginagawa na sa atin ngayon, mga kapatid. Ito yung sanctification, implication ng ating salvation. Kaya kung ayaw mo to, anong gagawin mo sa eternal life? Kung ayaw mo magpuri, mag-serve, umawit ng hymn sa Kanya, magmahal, mag-forgive. Siyempre, wala nang forgiveness doon.
Kaya ang challenge, una, do not take the bait. Huwag mong kunin yung pain. Pag tinutukso ka, guard yourself. Lagi mong maalala sinabi ni John Owen, be killing sin or sin will be killing you. Treat any sin, maliit man yan o malaki, harmful man yan o hindi. Kahit pa maraming gumagawang Christians, kung yan naman ay sinasabi ng Bible ay kasalanan, kamuhian mo yan. Huwag kang papatukso, huwag kang padadaya kapatid, huwag kang papaloko. Yan pa rin ay kasalanan. Kahit tanggap yan ng lipunan, hindi yan tanggap ng Diyos. Hindi yan katanggap-tanggap sa katotohanan ng kanyang salita. Kasalanan pa rin yan, napapatay sa'yo. Kasalanan pa rin yan, napapatay sa'yo. Do not take the bait. Do not click the bait. Seryoso ang kasalanan. Minsan, pleasurable to, maliit, in secret, private. Pero hindi mo alam ang gagawin sa inyo niya. Do not entertain the temptation ng disbelief. Huwag kang mag-entertain ng temptation ng kasinungalingan, ng pride, threat of disunity, ng lust, ng desire, impurity. Huwag mong i-entertain yun, kapatid. Yes, in secret man ito. Perhaps, hindi yan malalaman dito habang buhay pa tayo. Na kahit matagal tayo magkakasama sa church, hindi namin malalaman o hindi natin malalaman ang sikreto na ginagawa mong kasalanan. Pero hindi ibig sabihin, absuelto ka. Dahil tandaan mo, alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ng kahit sino. Nakakatakot yan. Ipapahiya ka niyang sin na yan sa final judgment. I urge you, slay that sin. Terminate that sin. Ipapahamak mo yan, kapatid. Kamamatay mo yan. Hindi man ngayon, pero sa eternal life. Sige, magsaya ka ngayon, pero sa eternal life, walang hanggang pagdurusa. Walang hanggang paghihinagpis. Do not play with sin. Huwag kang makipaglaro. Please, huwag mong laruin ang kasalanan. Do not treat sin lightly. Hindi mo alam ang naghihintay sa'yo pag ginawa mo yan. I urge you, brethren, kung gusto mong malaman kung gaano ka-severe at kabigat ang ginagawa mong kasalanan, secretly, tumingin ka sa krus. Ang kasalanan na enjoy ka ngayon, yan mismo ang pinagkamatayan ni Kristo sa krus. Don't settle for just being called a Christian. Being called a Christian, be a Christian. Huwag kang magpa-label lang na Kristiyano ako, o nag-church ako, or kabilang ako sa Reform. Christian, hindi. Huwag kang mag-settle doon. Look to the cross. Look unto Christ. Itong panawagan sa atin kahit Old Testament, yan ang sinasabi sa Israel. Bago mamatay ang mga apostol, ito ang isinulat nila. Tapos ngayon, gusto mong babyhin kita. Na mga gusto mong marinig. Na mahal ka ng Diyos kahit makasalanan ka. Yes. Pero dahil sa awa niya lang at hindi ka kamahal-mahal, ang tinitignan niya sa iyo ay si Kristo. Kaya wag mong lisensya. Wag mong gawing lisensya yung pagkakasala mo. Baka yan yung markers mo, identity markers mo na, ay, wala pa pala akong banal na spirito. Never naging identity marker ang paggawa ng mga pious acts. Ang identity marker ay pagkitil at mamuhay
sa kabanalan. Since tayo ay iisa na kay Kristo, we must hate what He hates. We must love what He loves. As Christ pursued holiness and resisted temptation sa wilderness, as His church, as His body, as His followers, as the ones united in Him by faith, we are called to pursue holiness and to resist temptation. Kung ano yung ginagawa niya, yan din dapat ang ating gawin. Hindi para maligtas. Pero iisa kasi tayo eh. Iisa tayo. Kay Kristo. Ang problema, we do modification instead of mortification. We modify a mortification. Tinatakpan lang natin. Pinapagpahinga lang natin yung sarili natin sa kasalanan. At nagpaplano na ulit tayo. At nag-aim na gagawin ko ulit to. Minumodify natin ang mortification. Tapos nire-rectify natin ang bigat ng kasalanan na kinocommit mo. Ay, hindi naman siguro ito mabigat. Kasi ito lang naman at wala naman ako naaagrabyado. Hindi po. Hindi ganyan tignan ng Diyos ang kasalanan. Naalala nyo kung nag-disobey si Eva at si Adan? Enough na yung pagkagat nila, pagsuway nila para ma-doom ang buong sangkatauhan. Minsan, ang paraan natin ng pagpatay sa kasalanan ay pag-serve more sa Diyos. Then nakakommit ka ng kasalanan, ay babawiin ko to sa service. Magpapakapagod ako. Maglilinis ako. Magsusunod ako, magiging magalang ako. Tatakpan mo yung iyong kasalanan ng pagsunod. Hindi po ganito ang prinsipyo ng Bible. When we sin, go back to the cross. Dahil sa cross, ang cross ang mag-aalis ng maskara ng kasalanan. Ito ang magsasabi kung gaano kabigat ang kasalanan. Ang bigat nito ay kamatayan ni Kristo sa krus. Si Kristo ng kanyang bugtong na anak. Diyos. Makapangyarihan, Creator. Namatay para dahil sa iyong kasalanan. Kasalanan natin. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. He was punished for the sake na mapalaya tayo at magkaroon ng buhay nang may pagsunod sa Diyos, nakatanggap-tanggap sa Diyos. Kaya church, mortify your sin. Mortification is non-negotiable. Hindi ka dapat makipag-bargain sa Diyos na ito lang Lord ito lang Lord hindi. Pag hiningi ng Diyos, He has all the right na hingin niya yun dahil siya ang creator mo. And we owe Him all. Kulang pa yan sa pwede mong ibigay. Ang tinatanggap niya ay ang binigay ni Kristo at iyon ang kanyang buhay. Tignan mo kung paano tignan ng Diyos ang kasalanan. Hindi kung paano tignan ng isang taong wala kay Kristo ang kasalanan. Number 2, kanina, do not take the bait. Pangalawa, take advantage of the means of grace. For our vivification, para patuloy na well-nourished ang ating spirito, kailangan nating i-maximize, i-utilize ang means of grace. Ang problema, instead of vivification, we do beautification. Puro tayo Christian decoration sa sarili natin. Ito yung punong-puno tayo ng legalism. Nagiging people pleaser tayo. Nakatuon ang focus sa sarili, sa ating mga pious acts, sa ating mga service, para maisip nila, ahead ako sa iyo at mas banal ako sa iyo. Ganun ba ang prinsipyo ng Bible? Delikado po yan. Pag yan ang ginagawa mo, yan ay artificial service sa Panginoon at hindi yan acceptable. Kaya nga sabi sa Matthew 7, depart from me. I never knew you. Wala tayong relasyon. Lawless ang iyong ginagawa. Lawlessness. Para maging authentic tayo at genuine sa vivification, gamitin natin yung paraan na binigay ng Diyos. At ito ang means of grace.
Ito yung wino-workout sa atin ng banal na spirito. Hindi yung merely na nagpapartake tayo ng mga means of grace, okay na. Hindi. Ang banal na spirito ang nagwo-workout sa inyo at dapat may dulot yun. May benefit yun, may paglago mo yun. I-anticipate natin na lalago tayo sa ating pananampalataya habang tayo ay nag-engage sa means of grace. Ano itong mga instituted means of grace? Sa Acts 2:42, teaching and fellowship, ito yung word, breaking of the bread, sacraments, at yung prayer. So yun ang instituted na means of grace. Word, sacraments, and prayer. So make use of the sermon. Its content and challenges, seryosohin nyo. Seryosohin natin lahat. Malaking tulong ito sa paglago natin. Hindi lang individual, pero bilang isang katawan ni Kristo. Huwag nating hayaan na dumaan lang sa tenga natin ang sermon, then malaking kalugihan pag di natin na-capture. Hindi tayo pwedeng mag-challenge, gumawa ng challenge hanggat di natin naintindihan yung content ng sermon. Hindi ibig sabihin na present kang nakikinig, nakaka-capture mo. Remember, sabi naman ni James, do not just be hearers, but doers of the word. Hanggat di mo ginagawa ang mga challenges naman na naririnig mo, mananatiling theoretical yan. At walang dulot yan sa'yo. We have to act. We have to exercise. Huwag nating sayangin ang fellowship. Impart life. Mutual engagement, hindi passive. Proactively in communion with the brethren. Hindi lang ikaw yung nagpapalakas sa fellowship, pero ikaw rin ay napapalakas ng fellowship. Natututo ka at nagtuturo ka. Make use of the sacraments. Discern nyo na ito ay visible gospel. Visible preaching of the gospel. Hindi isang routine. Well, totoo, routine to. Weekly natin ginagawa, pero hindi ito rason para bumaba ang tingin natin sa Lord's table. Ito nga yun eh. Walang gimmick para ganahan ka. Pero sapat na malaman mo, ito ang katawan ni Kristo, ito ang dugo ni Kristo. Sapat na to para ganahan ka kahit paulit-ulit ito. Make use of the power of prayer. Ito ay patuloy na nagbibigay ng hininga sa kaluluwa mo. Ito ang nagpapanatiling align tayo sa puso at isip ng Diyos at dumedepende sa kanyang kapangyarihan. Church, maging consistent tayo regularly sa mga means of grace para sa laban natin sa kasalanan. May naipapasok tayong bago sa puso at isip natin. This enables us to remove our old sin and replace it with new truth and holiness. Laging dalawa, palagi. Example, kung tayo ay nagkokos ng threat ng division or schism sa church, i-mortify mo yan by loving and giving forgiveness. Hindi pwedeng nagmamortify ka lang na hindi ako magkokos. Hindi. Pagpatawad ka. Umibig ka. Remember yourself in Christ. As Christ loved and served the church, we are called also to love and serve His church. We must make use din, hindi lang sa mga instituted na means of grace, yung mga binibigay sa atin ng Diyos na pangyayari sa buhay para sa ating pananampalataya, paglago. Ano to mga to? Sufferings, hardships, rejections, persecutions. Alam ko, iba-iba ang pinagdaraanan natin. May mga kanya-kanya tayong kabigatan. Wala sigurong tao na hindi dumaraan dito. Ang pagkakaiba lang ng merong Kristo, ito ay para mabago ka at lumago ka. Magtiwala ka sa Kanya. I encourage you na lahat ng mga may sufferings ngayon, huwag nating sayangin kung ano ang meron ka. Yan ay binigay sa'yo ng Panginoon dahil yan ang kailangan mo ngayon. Seemingly, ang hirap, no? Bakit hindi ko naman kailangan na suffering? Pero hindi ka magtitiwala lalo sa Panginoon kung ikaw ay
hahayaan niya lang sa pagpapala. Pagbuhos ng kasaganahan, di ka magtitiwala. Kasi konting ano lang, parang si Peter, konting yugyug lang sa bangka or sa pag-alon lang sa dagat, nawala, nag-doubt agad siya. Nagkaroon agad ng disbelief. Ito ay to transform us. Huwag natin sayangin yung mga sufferings na meron tayo. Ito ay opportunity natin to draw nearer to God. Hindi to draw farther. Kaya tayo may mga hardships para tayo ay lumapit. Lumapit sa pananampalataya, sa panalangin, sa kanyang salita. Meaning lang, lahat ng nangyayari sa atin, walang hindi kapaki-pakinabang. Lahat ay useful. Lahat ay purposeful. Kaya mga kapatid, nawa itong mensahe na to ay magdala sa atin ng excitement, zeal, sa sanctification natin, na mas ma-heighten pa ang mortification and vivification natin. Then ito na tayo. Ito na yung new creation. Kabilang na tayo dito. Kabilang na tayo sa bagong nilalang kay Kristo. Ito pala yung ibig sabihin ng born again. Pinanganak muli ulit tayo para sa purpose na ng Panginoon, na para mamunga ng kabanalan sa Diyos. Gusto ko lang i-illustrate. May isang usa na nasa wilderness o kagubatan. Na-trap yung paa niya, naipit. Alam niya, yun yung mismong mga panahon na taggutom at kakain yung lalapa. Maghahanap yung mga leon ng kakainin niya. So may dalawang choice siya. Yung isa, kakagatin niya yung paa niya, puputulin niya para makatakbo at makatakas sa pagdating ng leon. Yung pangalawa, syempre yung pagkagat na yun, napakasakit nun, madugo. Mahirap. Sarili mo kakagatin mo para lang makaligtas. Yung pangalawa, hindi na lang siya liligtas or hindi na lang siya tatakas. Kasi masakit kagatin eh. Hahayaan na lang niya na malapa siya ng leon at mamatay. So sa atin, anong pipiliin mo sa dalawang choices na ito? Kakagatin mo ba? Puputulin mo ba ang paa mo na para lang makaligtas ka sa leon? O hahayaan mo na lang nalapain ka ng leon? Sabi ni Kristo, kung nagkokos ang mata mo sa pagkakasala, i-pluck mo yan, tanggalin mo yan para makapasok ka sa kanyang kaharian. Saan po tayo dito mga kapatid? At para sa mga walang pananampalataya, again, it is not yet for you. Itong mortification and vivification. Hindi yan ang daan para sa kaligtasan. Ang daan sa kaligtasan ay si Kristo at ang ginawa niya sa krus. Hindi mortification at vivification. Di ka nire-require ng Diyos na maging mabuti. Di ka nire-require ng Diyos para sumunod, para maligtas ka. Ang requirement ng Diyos ay ginawa na ni Kristo. Siya na ang sumunod na may perpektong kabanalan na hindi mo magagawa. Na hindi ko magagawa at nino man hindi magagawa. Siya na rin ang namatay para sa parusa ng sumpa ng batas na nilabag natin. Ibig sabihin, ang kaligtasan natin ay nasa sa Kanya, sa krus. At para ma-receive mo to, hindi to automatically ma-receive. Para ma-receive mo to, itong tinapos na kaligtasan ni Kristo sa krus, ay pananampalataya. Sabi sa Acts 20:28, we are called to repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. We have to repent. Magsisi tayo sa ating mga pagkakasala. Talikuran natin ang buhay natin. Pagsisihan natin ang mga kasalanan natin dati. At tayo ay maniwala kay Kristo, na inako ni Kristo
ang kasalanan at pinagkamatayan ito sa krus. Ito ang gospel. Ito ang ebanghelyo. Maniwala ka sa gospel na si Kristo ang humarap para sa sumpa na dapat sa atin. Talikuran mo ang dati mong buhay. Humarap at tumawag ka sa pangalan ni Kristo ngayon. At ang sino mang maniniwala, tatawag sa kanyang pangalan na may buong kababaan, may buong sinseridad na puso, ay magkakaroon ng kapatawaran. Huwag mong i-delay ito, kapatid. Mapalad ka, naririnig mo pa itong good news na ito, itong gospel na ito. Baka hindi mo na ito marinig sa susunod. Nawa'y panalangin ng church na iligtas ka sa awa at grasya ng Panginoon, at nawa ay kilalanin mo si Kristo ng iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon,